Okay, so last Sunday ang ato ang topic ay strengthening families for the Lord, and that is part 1 of my sermon, and today will be part 2 of that sermon, no? Strengthening families for the Lord. Our goal in 2024 is to be serious with regards to asa nato dalon atong mga pamilya igsoon. Today nasabta nato no that the choice is ours. Let's open our Bible in Joshua chapter 24, verse 15. Joshua 24:15. And if it seems evil to you to serve the Lord, for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. No, Joshua decided no para sa iyang pamilya that as for me and my house, we will serve the Lord. Igsoon, there must be someone nga mobarog for the family. And ikaw na. Ingna imong kaugalingon, ako na. Because if dili ka mobarog, then your family will continue to be serving gods. Last Sunday, isa sa ako ang gi-emphasize, we don't serve naman kanang mga saints kay kasabot naman paana or angels like atong unsa ganin andiri sa Iligan? Miguel. Okay. We don't serve them, we don't worship them because we understand that they're angels, they're servants of God. And we don't worship saints because they're human who serves God the same with us. And we nakasabot ta nga ang atong Dios mao ra gyud atong alagaran. But we learned last Sunday that our gods today, unsa na may mga gods gani nato in our generation and in our context, sagara nato na himong Dios number 1 kwarta. We are so determined to have money that money becomes our God. Small letter G. Kwarta mo oy mo determine kung mga lagad ba kas Ginoo dili, kung available ba ka or not, busy ba kag dili. Kwarta na ang basihan. No, kanang kung available ko, kung wala ko'y trabaho, mag-Bible study ko. And that hurts the heart of God because if money is our God, no, it becomes our God. And sometimes our dreams becomes our God. Small letter G. We are dreaming of this and that, and we are so determined na mahitabo na ang atong damgo, and it becomes our God. That the real God is top 4 of our priorities. Dili na siya una. And it hurts the heart of God, no, when we do that. And it's a challenge for us to say that as for me and my house, we will serve the Lord. Kinahanglan igsuon ay usa nga mobarog nga ako na. Ako na ang mobarog para sa akong pamilya, para sila tanan sa sakto nga panahon, mga lagad sa buhi nga Dios. And we've learned last Sunday as a review, no, the word family, no, letter F, wa man gyud nako ni nahuman, mo nang humanon ako karon. No, ang word nga family atong gibuhatan siya og kanang acronym. Ang F is fellowship. We've learned last Sunday that the family kailangan na ay fellowship. Fellowship, we have emphasized last Sunday nga kinahanglan malipay ka kung muuli kag balay. And most of us, di taganahan muli sa atong balay, kay sa atong balay sigig away, sa atong balay gubot, sa atong balay puro yaw-yaw. No, as believers of the Lord Jesus Christ, we are supposed to kita ang musugod nga ang atong balay na ay fellowship. Mao na nga gi-emphasize nato nga for us to achieve that, nga na ay fellowship ang matag pamilya, dapat na ay forgiveness. Kay sa balay masakitan jud ka, mahiubos jud ka ang ginikanan, mahiubos ka sa imong mga anak, malain ka sa imong bana kung asawa ka, kung bana ka, mahiubos ka sa imong asawa, and siblings mag-away-away. So for us to be able to achieve fellowship sa balay, we need to choose to forgive. Na-learn nato last Sunday in Genesis 47:11-12 that Joseph welcomed his brothers pag-adto nila sa Egypt.
And iyang gitagaaglo na iyang brothers yuta para didto sila mopuyo. Kay daghay pagkaon sa Egypt ani nga time. And looking back, kini nga mga brothers maoy nagbaligya ni Joseph. And Joseph suffered a lot. Unless igsuon mo decide ka to be like Joseph nga nasakitan ko sa ilang istorya, nalain ko sa ilang gibuhat, pero ako gihapon silang pasayloon kay pamilya man me. And the moment you do that, the moment you make that decision, there will be a restoration of fellowship sa pamilya. Kanang dili ka mo dumot, dili ka mo ingon nga, dili na ta igsuon, no? Natudlo na ko last Sunday nga, daghan na kaayoy, dili na mag-igsuonay tungod sa 100 square meter nga yuta nga giawayan. Di na sila magtingog, wa na ko'y igsuon. Kanya ang ilang giawayan, pero tinggamaya nga yuta igsuon. No? And when we don't forgive, when we quarrel sa pamilya, that's the very reason na di taganahan mo ulig balay. No? Kung ang ginikanan, sigig away. So, forgive. And then, na-learn po nato last Sunday nga naay commandment ang Ginoo sa mga papa in Colossians chapter 3, verse 21. Unsay ingon dira, Colossians 3:21, Fathers, do not embitter your children for they will become discouraged. Dako kay role ang papa sa balay, no? Or papag mama or parents in other contexts. Nga imong mga anak dili bitaw murag kanang mag-ugot sa imo ginikanan, no? So as parents dako kay tag-role to establish fellowship sa pamilya. So pag mag-fail ang parents, dili ganan muli ang mga anak. Mas ganahan pa sila sa balay sa ilang friends compared sa inyong balay. So parents, no, if possible, ayaw i-belittle imong anak, ayaw i-compare imong anak sa uban niyang siblings, sa iyang igagaw, ayaw pasakiti imong anak og istorya nga to the point nga lahi man gud ang disiplina, lahi pud ng kana bitang ginikanan nga mostorya og balika sa anak or papa nga mobalika sa iyang anak. No, that's too much to bear, no? Or it's important really nga dili ma-imbiter imong mga anak or dili ka i-hate sa imong mga anak. So as fathers, never treat your wife kanang harshly, never ka mga bit because it will hurt your children. Once nga ang papa gani mga bit, you will embitter your children. Maglisod jud sila, no? Maglisod sila recover ba nga naay fellowship sa pamilya. Kay once ang ang mama masakitan or other way around, kinsa may nakapasakit sa family, lisod ang restoration. But the good news is that kung naalay mo barug sa family, ma-restore ra gid na. No, kung kaya nimo pasayloon, dawaton, humana naman ang discipline niya nga season, dawaton nimo balik, mas maayo nga ma-restore ang pamilya. And it's a lot of hard work now kung nasayop na ka. Mas lisod na and mas challenging na. And we also learned last Sunday ang word nga acceptance sa family. So F, fellowship, letter A, acceptance. Ang pagdinawatay igsoon is very important, no? Ang acceptance, this means nakasabot ka sa unconditional na gugma. Pag makadawat manggug ka sa pamilya nga nasayop niya, mapasaylo nimo siya, unya madawat nimo siya nga nasayop siya, it will change the flow of the family. Kana bitang kabalo siya nasayop siya, nya imong gipasaylo den imong gidawat, no? Kanang it's a story of man and God. Kay kita nakasala ang putas Ginoo. No? Daghan man kay tagsayop nga gibuhat sa Ginoo. Pero iya tang gi-accept. Iya tang gidawat o iya tang gitagaag brand new start. Unta sa atong pamilya mao ang atong buhaton. We don't compromise or tolerate sin. Dili pasabot nga kung madawat nimo imong family member, ni tolerate na ka. Because naay season of discipline. Naay season nga mag-suffer siya, nga murag maka-feel siya nga kanang layo siya sa family because of the sin nga yang nabuhat. But when that season mahuman na pod, let it be nga naay pagdinawatay sa family. Amen? Dili man na nga ma-change magod tungod kay season ra siya, mausab ra na.
No, so kung bago pa ka nakasala sa pamilya, of course, lain jud kay imong feeling ana, murag dili na ko ni kaya siya makitaan, dili sa ko makigistorya niya, and that's part of the consequences tungod kay nakasala ka. But tuguti nga labaw na kung ikaw ang believer, ikaw ang wala nakasala, ikaw mo'y una nga maghatag og chance anang tao nga nagrepent. Pero wala nagrepent igsoon, let that person suffer for a while. Kay kung imo ra po ng salon kanunay, dili siya makabati nga sala iyang gibuhat. Okay? Most of the sin that is repetitive because wala niya nabati nga sakit o lisod ang consequences sa iyang nabuhat. So, if kinahanglan nimo siya i-cut off for a while, you pray para sa person from afar, it's okay. Boundaries para dili po ka masakitan. And you don't have to be guilty about it. Because kinahanglan pud mabati sa tao igsuon nga sayop iyang gibuhat. Mao nang repetitive ang sala nga buhaton sa family member kay wala nato napabati sa ila ang tinuod na disiplina. Amen? Pero kung mabati nilang tinuod na disiplina that you could lose your family, you could lose your loved ones because of what you did, then they would repent, come back to God. Most of the time ginapatch up ra nato ang sala. Mura bitaw, grabe nga samad, ato rang gibutangan og bandage. Wala nato gipainom og antibiotics, wala nato gipa-surgery, gibandage ra nato. As if okay ra ang tanan. Do not do that in the family. The moment you bandage is rotten, what is samad, it will be rotten. Himo na siyang madugta igsoon and maglisod na kag-recover. So mitra sayo pa kanang do the right thing, no? Discipline is important. That doesn't mean wala ka nahigugma. Nahigugma gani ka mo nang gidisiplina nimo. Can I hear an amen? Now, you have this ministry of reconciliation. We have learned that last Sunday in 2 Corinthians chapter 5 verse 18 that God is a God nga naghatag sa matagosag ministry of reconciliation. So kung ikaw karon ang anak sa Dios, ikaw ang believer, kunya nakita nimo nagrepent na ang person, be the one to reconcile. Be the one to reconcile. Ikaw ang mahimong mediator nga muli ang relationship sa pamilya. And if naay nag-away nga members sa family, inya wa kay labot, do not side sa usa. Okay? Ayaw side sa usa. Ayaw laban sa isa. Kung naay nag-away nga members sa family, be in the middle. Not that naa kay mas love sa ila, just be in the middle. So that ikaw ang gamiton sa Dios para ma-reconcile sila. The moment mo side ka, you will lose the other. Amen? It's hard work, it's a lot of love, it's a lot of prayer, but by the grace of God, do it para sa pamilya. The moment nga naay someone nga kaya mo barug para sa family, kini nga family dili kaya gubaon sa yawa. Be the person nga mo reconcile sa family. Ayaw pod og marites, sumpayan, Gino, maug yun. No? Sumpayan, no? So mas mo worsen ang situation. We have this ministry of reconciliation. And then, let us continue today. Number 3 is M, sa family is mediation. So sa akong giingon, be the peacemaker sa family. Mediation. There is a need nga naay mo mediate in the family. James chapter 5 verse 16. James 5 verse 16. Gihangyo na ko ang mga lalaki to read. Ready, go? Alam, murag katulgo na gyud kaayo. Kana daw na ay energy. Murag tagalas ulan man gud, no? No, murag katulgo na ta, no? Kanang na ay energy mga men, mga boys. Ready? Go. Amen. Amen. One of the keys nga ako yung i-challenge sa matag-usa is tun-an nato nga naay openness sa family. Kanang confessing sa sin ba. No, kana bitang
ayaw gyud i-patch up lang kanang tabunan ra ba, no? Nakasabot ko nga nabuhat to niya. Lahi gyud nang ang member sa family mo ingon siya nga, sorry kaayo ma kay nabuhat ko ni nga sin. That's confession. Kay kasabot na ko ato, ayaw na to. No, sometimes grabe kay atong love sa atong mga anak to the point na okay ra if di sila mo confess sa ilang sin. Confessing of sin is very powerful ingon ang Bible because there is healing to it. The moment manggod nga mo ingon ka nga, example anak, kanang pasaylo ako kay manabuhat ko ni. Pag ingon ni mo ana, na ay healing mahitabo, pag ingon sa imong mama, anak, I forgive you. So healing, ingon ang Bible, human sa confession, mag-ampo anay, and then na ay healing nga mahitabo. Now, let it be the culture of the family that you don't patch things. Kana bitang, okay ra to, sige na lang. No, even sa husband and wife, ayaw mong sugot anang, for example, lain-lain mangitag approach, no? Pero kana bitang, sige, di lang sa kumutingog kay high pa kay akong emotions. Dayon, pag okay na imong emotion na uli-ulian na gamay, okay na ta. Igsuon, unta, dili ing ana ang atong marriages. Kung low na atong emotions, kay okay na ka, mag-istorya mo nganong nag-away mo. Pastora, mag-away, may nag-usab. Ano? Istorya agbalik. Ngano man. Because nakita na ko igsuon, kung dili ninyo to mastoryaan, mobalik na sadto. Di manggod na hiubos ko kay mauni ba? Nalain ko kay kana manggod imong gisulti, then kani manggod imong gitago ana. So you talk og tanang ba nag-asawa mo ingon og amen. Ako gyud mong dasigon nga to confess, to say nga kanang mauni akong na feel ba, mao gyud ni, no? Ana, you say it bitaw, and then you pray for each other. In 2024, I would encourage husband and wife to have a time to pray for one another, to pray together. So sa mga banag asawa or asawa sa gara mag-initiate initiated, pray together. Siguro dili man every night, no? Kay kung dili mo parihag timetable, di mo parehag oras, but siguro mga 3 times a week na you pray together. No, kanang together makadungog ka imong bana mo ampo, makadungog ka imong asawa mo ampo. And igsuon, as we strengthen the family, prayer is very important. No, so husband and wife, I encourage you to pray. Siblings, I encourage you to pray. If you have a sister with you, a brother with you, kanang pwede mag-ampo ta. No, let's pray unsa ipapray nimo. Because not everyone has a pastor who would ask them unsay ipapray nimo. And not every one of you mo kanang inyong brother or inyong sister, they don't have a pastor or D group leader nga moingon unsay ipapray nimo, kumusta ka na unsa ka. No, so kung wala sila ana or di sila part sa aton church, be the one nga maoy moingon sa imong sister, can we pray? And then kung naa siya struggle with sin, ask her, ask him. No, unsa day imo ang struggle karon nga sala? Most of the time, basta sala, dili na to storyahan sa balay. Amen? Problema na niya, oy. Magtinabangay ta. Kung gusto ta malig-on ang pamilya, kinanglan kabalo ka unsay struggle sa imo ang sister, sa imong brother, sa imong bana or asawa. You just don't know imong bana nag-struggle like pornography today. Nya wa gyud kaniya ingni ana kay gatago-tago gyud siya sa iyang cellphone or sa iyang laptop. Kabalo ba mo that pornography will destroy your marriage? And the moment you don't address it, the moment imo ra siyang tabunan ba, ay bahala na siya ma-impierno siya. Ayaw pod. No? Tinabangay gyud ta igsuot or else you will be destroyed. Have you asked your teenage son kung unsa iyang struggle? Basin gibully na sa school, basin nag-pornography na siya, basin ga-drugs na siya. And you don't even know na mauday na nahitabo or basin sexually involved siya pero wala ka nakapangutana. No, so when we miss that in the family, dili mas strengthen atong family kay itago ra gid na nila igsuon. But the moment kabalo sila na concerned jud ka,
No, they will tell you, ma, before pa siya makaburos or maburos, you should know iyang condition without judgment. The moment manggod na dili to pangutanon ang members sa tong family, ilara ng ikip. No, kanang di sila gusto na makabalo na mauna day na ilang struggle. And mind you today, if imong anak na ay uyab, 90% probably sexually involved na siya kung 6 months na sila. That's just the reality of our world today. So kung nag-assume ka nga na siya'y uyab, unya dili sila sexually involved, basin magmatara kag morning. And everyone say? So mitras naa pa kay mabuhat so that naa pa kay precautions mabuhat and naay healing mahitabo, talk, confess, mediate. No, and this is one of the things nga I failed in 2023. No, nga kanang I am too busy and I was not able to really ask Queenie what's going on with her. But I thank the Lord that she's now restored and praise God that she is well. Amen? But kinahanglan mo mag-istorya ay what's going on. No, so, and this situation, no, kung kay dili na ko siya anak pero naa siya sa among balay. And akong concern kanunay, ako rin yung mga anak. I talk to them, how are you? Kumusta ka? And mangutana man ko kang Queenie, pero di gyud mao yang itubag kanunay, no, tungod sa kahadlok. Usahay nga na, no? Gipangutana ba ya ko, gikumusta ko, giampuan ko, pero dili ka kasulti sa tinuod. No, kay mahadlok ka, no? So, mo pud na siya lisod. No, mo pud na siya kanang murag struggle ba. But my prayer is that when you consider part of your family, you talk. And everyone say, kumusta imong igsuon, imong manghod. Basin way nang umusta niya. Imong ate, imong kuya, basin way nang umusta niya. Mediate igsuon. And then be a peacemaker, ingon ang Bible. Letter I sa family, M-I, individuality. No, ako na ning na-touch last Sunday and ako lang siya i-review karon. Individuality. In a family, everyone is unique, no, and no two people are alike. Walay the same. And because of that, let us make sure nga sa pamilya nato igsuon, we appreciate the individuality of everyone. Your husband is not the same sa husband sa imong friend. Kung kanunay nimo siya i-compare nga, ang bana ni kuan ba, ing ana po dun ta ka. Asya na lang unta imong gibana, dili imong bana. O tanang bana mo ingon. Usahay, maka-feel sila na si kuan ba, yung bana ingani, ana po dun ta ka. Or ang asawa ni kuan ba, banang masulti no. Ang asawa ni kuan ba, ingani iyang wife, ingani. Ikaw nga wife na minaw, kato na lang ingana imong tanggipili. Ako man imong giasawa. No, and all the more daw ang mga wife masakitan na nga labaw i-compare nimo siya sa iyang mama. Example, bana ka, moingon ka na, akong mama ing ani, akong mama ing ana, ikaw po dun ta. Awa na lang ta kagamin nyo. Amen? So, do not compare because it will hurt your family member. Do not compare your children. Do not compare your children to their cousins. Do not compare your siblings to each other. Why? Because it will hurt them. No, when you appreciate one sibling for a certain achievement, appreciate the other sibling as well. Be creative, nga naapog kay ma-think, nga i-appreciate siya. Nga anuman, because maka-feel gyud ang isa, nga may pa si kuan kay na-achieve niya, then ako kay wa ko na-achieve. No, so muna nga, lisod jud mahimong ginikanan. So kung di pa ka ready mahimong ginikanan, ayaw gyud sulod sa. No, prepare for it. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 8. Gihangyo na ko ang mga babayi to read with energy. Ready? Go. Now, God is a God who is giving each one accordingly. No? Kanang lain-lain ang manifestation sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. And in 2024,
ako jud kang dasigon to embrace yourself. Embrace yourself. Embrace who you are. Undangi igsuon na ingana unta ko pareha ni kuan nganong dili man ko ingana. Undangi gyud na. Ayaw gyud padayuna nga you feel like may pagpareha ko ni kuan and you're trying to copy someone else. Try to try to see unsay strength nimo, kinsa ka, unsay kaya nimo buhaton, and then mao na siya i-magnify ang imong strength. Dira, focus, no? Kanang specialize on your strength. Unya, dawata imong weaknesses. Ayaw padayon igsuon na i-compare nimo imong self sa uban. I-compare nimo imong pamilya sa uban. The moment nga kanunay ka maglantaw sa ubang family, then mutanaw ka sa imong kinabuhi and muingon ka, may pa ilang pamilya. Sana all. In 2024, undangan nato ang kanang sana all. No, kay it speaks of may pa sila, kami dili. Embrace your season. Kung unsay season nimo karon, embrace it. Kung single ka, ayaw ingon, may paminyo na ko. Kay kung pangutanon nimo nang nangaminyo, may pagwasa sila gaminyo. Di bitaw. Embrace your season. No, kanang kung unsay season nimo karon, ayaw kanang may pa sila, no? Ingana na sila. Because lain-laing taog season and you're unique and God is at work differently in different individuals. So kung unsay season nimo igsuon, may pa siya, daghan na kay siya kwarta. Wala lang kakabalo kung unsay iyang gibuhat para or unsay iyang sacrifices mao nang ingana iyang income today. So embrace your season. That would be a start, a good start para ma-achieve nimo ang imong goals in 2024. Muundang ta sa feeling nga pariha unta kanikuan, may pasikuan. Amen? Dili na mo gawa sa atong mga baba in 2024. Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. When God created you in the womb sa imong mama, He created you well. And wala nagkulang ang Dios sa paghimo nimo. Usahay pananaw nimo sa imong kaugalingon kay di ka enough, kulang ka, nganong ingani ka, nganong wala na sa imua. No, and the moment nga dili ka maka-overcome ana, that's the moment that you will continue to feel not enough. And mahimo na siyang babag para mahimo kang the woman or the man that God wanted you to be. Embrace your family. Kung ingana imong pamilya, then start from where you are. Ayaw sigiglantaw sa ubang family, may pa ilang family. If your family is a mess today, nagkagup, serko balintong, then ikaw ang mubarog para sa pamilya. Amen? Ikaw ang muingon nga ako ang gamiton sa Dios para kani nga pamilya matarong. Ayaw kanunay bati nga dito na lang ka kanunay sa laing pamilya then imong ginikanan dili na ganahan gani ka muuli sa ila. Kay may paning family sa imong friend. So, instead, go back sa imong family. If you're living away from your family, once in a while, do something to restore your family back. No? So, individuality sa matag pamilya, do not compare your family to others. Be thankful to God that you have a family. Amen? So, gratefulness. And then, in Titus chapter 3, verse 14, Titus 3:14, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. So as member of the family, it's important that naagoy kugihan. Kung mga tapulan ang members sa imong family, ayaw gyud awat nila. And everyone say, be industrious, be productive. No, ayaw sugot nga kanang daghan kay kag panahon sa Facebook. Unya, wala kay na-accomplish in that day. Ga-Facebook ka lang. Kung mag-Facebook manggani ka, kanang naa kay ma-learn from it. A new skill, ability, naa kay gibasa, naa kay gipaminaw. That would help you specialize kung unsay maayo ka. Okay, saba na dyan sinowa. Mapuli na siya. Now,
Proverbs chapter 10 verse 4, Proverbs 10 verse 4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Igsoon as member of the family, kung naay tapulan na member sa inyong family, kanunay gyud ingni nga mapobre gyud ka. If dili ka muundang pagkatapulan, teach them, no? O kung ikaw kabalo ka nga kugihan ka, kung tapulan ka, wa kay katungod mo teach. Kung ikaw na ang tapulan, ikaw ang kinanglan tudluan. Naapag yun na'y kausaban sa kinabuhi sa tao igsoon. Basta kanunay lang nimo tudluan ba. Imo bitang ipatanaw nga ang tapulan mapobre gyud. If maka-feel ka karon na pobre, kanang pobrihan na mo oy. Tanawa gani imong family, basin tapulan. Because ang ingon sa pulong sa Dios, ang diligent na agyoy pagkaon kung kugihan. Now, kung tapulan, no, for example, tapulan, ang mahitabuan na is mahimo nga ginatolerate nato kung dili nato sila tagaan og fierce nga hand para ma-push sila not to be lazy. Now, it's important really, ang mga bata karon, the younger generation, Generation Z, Generation Alpha, ganahan na gyud sila computer games. Amen? Ganahan na sila magdula. Unya, kita pod, usay mo sabot rata kay mao na ilang generation. But it's important really nga mo push ta na dili nato sila tugutan nga mahimong lazy. Because if sige na lang sila dula and they think nga madato sila sa sige nila dula, no? Naamay na nga dato ana, no? Naagyoy na nga dato. Naay mga nga milyonaryo. Pero when you check their family background, dato yun sila daan. They have high-ends na mga gamit that they're able to be vloggers. And our children today are like having this idea na kung sige lang kog dula, mo kita gyud ko ani. And a lot of times, mahimo nga kanang dili na lang nato sila i-push nga mo trabaho sa balay because sige sila dula. Pastora, what if sigig tuon? No, kanang sigig tuon kugihan sad na. Kung sige siya tuon, suporta kay kugihan siya mo tuon. Amen? Pero I don't kuan gyud, I don't see ang sigig dula nga atuan lang silang tugutan. Pwede na to sila padulaon kay na mao nang ginilang generation, pero naa siguro time limit. I hope mo agree ang mga ginikanan. Naay time limit so that they would do good sa ilang school. A lot of times they think nga modato lagi sila kay mo man nasagara sa mga YouTube, no? Nga mahimo lang silang magdula. But let us continue to be diligent, kugihan. And ang kugihan nga tao, no, isa sa dasig ni Pastor Noel in 2024 sa tanan nga mga empleyado is to try to invest on a certain business. Be an investor or venture on another business. If you are 8 to 5, venture on another business that you can do from 6 to, let us say, 8 p.m. Instead of sige rata og cellphone or Facebook, hantod makatulog ta, no? Kanang venture on another business for another income. Kanang dili gyud igsuon kana bitaw, gikapoy na ko oy kay nag 8 to 5 ko. No? Never think of that. Kay daghan kay mga tao nga nagtrabaho 8 to 5, tapos nag-venture pa gyud og another business on 6 to 8 p.m., 3 hours, no? Or 2 hours para lang mukita pa more. And let it be nga kanang mahimotang mga tao nga kugihan. And everyone say, Amen. Kugi gyud igsoon because ingon ang Bible kung naay pagkulang financially, tungod na kay naay katapulan. Ang mga wala naglisod financially because kugihan gyud na. So kung kugihan ka, makakaon gyud ka. Dili man pareha sa uban nga dagko dayog income pero naa gyud. No? So magkugi. And lastly, letter L is love. No, 1 Peter chapter 4 verse 8, above all love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Igsuon ang gugma mo cover siya og sala. Sa pamilya, unta dili ikaw mo'y unang modaot sa imong igsuon. Dili ikaw unang modaot sa imong family member, no? Masakitan man ka
Kung naaman mo hisgutan within the family lang. Cover your family. Kung masayop imong papa, cover your family. Kung masayop imong mama, cover your family. Kung masayop imong anak, cover your family. Not that gitolerate nimo iyang sin, but cover. Meaning, dili ka mo dugang. Nasakitan ka, lami kayo idugang. But kung imong kasturya, dili, pamilya, cover. And everyone say, ayaw gyud igsuon na ikaw mismo pod ang modaot sa imong family. Because your family, it will reflect you. Ayaw gyud dugangi. Kung naay kinahanglan ng mga tao, few people that could help you para ma-solve na nga problema, tell them kung unsa may sala that's involving the family. But with regards nga, imo pa nung i-post sa Facebook, unya imo ng asawa, i-post nimo sa Facebook, unya imo ng bana, unya after 2 months magbalik mo, unya tanang tao nakabalo na, unya karon haghag na pud mo, pagkaulaw. No? Unya perta na ninyong away, tibuok na nga komunidad nakakita. And as believers of the Lord Jesus Christ, let us not include Facebook to whatever is going on sa atong family. And everyone say, kung mag-Facebook ka igsuon, kung mag-post ka dira, mga pasalamat sa Ginoo, mga appreciation sa imong loved one, mga verses, mga inspiration, no, mga kuan, no? Or link sa atong sermon or atong reels, no? So we're about to shoot na pod reels. We are praying nga makita na sa inyong Facebook. Amen? Kay wa ka kabalo, ikaw gisumhan na ka namo, pero naa kay friend nga makadungog ana, madasig, no? Ikaw gisumhan na ka sa imong pastor. Pero naagyo kay friend nga madasig kung imo nang i-post sa Facebook. And gugma igsuon covers. Usahay dili ka masabtan nganong ingana ka sa imo ang pamilya, pero ingon ang Bible, love covers the multitude of sin. Covers. Usa nganong man nakasala man na siya, nganong imo pa mang pamilya man mo. Kung muuli gani ang tao nga nakasala, abrig yun inyong pultahan. Ngano man, because your family. Kung siradan siya pultahan sa tanan, naak ka nga mo abri sa iyang pultahan. Because pamilya mo, igsuon mo, bisan pag-unsa na iyang nabuhat nga sala. No? And ang Ginoo is a God nga mo disiplina man gyud sala, wa man gyud libre. Pero unta ang members sa atong family na ay assurance nga magkinaunsa naagyud siya'y ulian. Maunay pamilya. Amen? Mapriso man siya for a while. Kay ang sala, igsuon na mong consequences good. Meaning, kung nakasala siya, napriso siya, kung wa siya napriso, naa siya giagian nga season na sakit kaayo because nakasala siya. The moment mo uli siya, dili man mabalik dayon kung unsa to'y naguba, pero gugma igsuon ang rason nga nung makabalik siya. And i-work out niya balik kung unsa to'y naguba niya before. Amen? So, gugma, love covers the multitude of sin. And lastly, sa family is letter Y, Yahweh, who is God. Tuguti igsuon nga God will be the center of it all. Karong 2024, inyong family will make that decision that God will be the center of it all. It's not money, it's not business, it is not kanang ang imong pamilya is mahimong buhaton nila unsa ilang gusto buhaton, but ikaw ang mubarog so that God will be the core of the family. Family values, family core, Ginoo gyud igsuon. And someone must stand up and say, God is the center of this house. And everyone say, Amen. So that's our goal. Daghan ni siya. This takes a lot of hard work on our part. But by the grace of God, kaya na to, ligunon na tong pamilya in 2024.